po ang simbahan. Simbahan yan. Yan po ang Skyway. Papunta yun sa Pasig. Para sa ay wala na mga gaano mga nagrarally. At ang iba, tayo na lang nag-aalisan. So yun po ay yun na lang po muna ang ating i-update po sa ating YouTube, sa ating Facebook at lahat ng ating social media. So maraming salamat po sa inyo lahat dito sa ating Facebook page at dito sa ating YouTube channel, Bariis Verba Crucidas Vlog. Diyan na po. Ayan. Nagpapasalamat kami sa magaling mga ustad kay Duterte. Bakit? Kaming mga ustad, ayaw namin ang adik. Tumating si Duterte, pinatay ang mga adik, kaya malaking pasasalamat namin. Ngayon, lahat kayong galit kay Duterte, patik kayo. Ako lang nagsasabi, patik kayong lahat. Thank you very much, Sukran. Hello po! Dito tayo sa social. Ayan po. Gusto kong ipahayag yung damdamin dito. Sige, pahayag ninyo ang gusto ninyo ipahayag. No? Oh. So dito po tayo sa ito train. Because At ito na ginanito nga. I speak up day, nagawa natin ito dito sa exercise ride. Sa train. Pahayag ninyo mga hinataing at hinatake, lalo na ngayon sa mga mag-gobyerno ni Bongbong Marcos. Alam mo, si Bongbong Marcos wala ata ngayon na sa harap niya. Pero yun ang kaya niyang usahan. Nagawin na. Pero sa ipig hindi siya pumunta. Sa ipig hindi siya pumunta. Kasi may nasi. Saka walang tatabi. Ayan. Takot sa mga tanong. Ay, nago. Ayan ito. Ayan po, ay dito po tayo sa Sa Ortigas mismo. Ng mga Duterte na sobra pa sa kapatid, tinulungan. Ayan po. Ay dito lang po UNTV. Tapos, ganon ang sukli na kanilang ginawa. At may tagapagsalita dyan. Ano, nasabi sila, At kaunti na lang ang tao dahil hapon at tag-init. sila nung sinabi, At nakapaligid mga tao. baler sila nang sinabi yun. Lubat sila nung sinabi nila yun. Hindi nila malulungo ang tao. May UNTV dito. So yun po ay may tagapagsalita. Marami rin din tao na dito nakapalibot at patautay. So yun po ay at mayroon po doon tagapagsalita ng UNTV na dapat hindi siya sasalita ng ganun kasi
investigation pa nga yan. Yun siya. Yun ba ang paghigan ninyo kaya kayo kumabako? Yan siya. Hindi kami papayag na pabalik muli. Yan siya. Magsasalita na hindi, dapat hindi yan muna siya magsasalita ng Taong bayan mga Pilipino. kung ganoon. Never again to dictatorship. Never Ayun. again to Marcoses. Never again to Marcoses. At alam nyo yan. Nandito yung TV at saka GMA at saka ABS-CBN. Bakit? Para Subscribe kayo sa ating YouTube channel, Barisi Vlog. itong mga Yan po ay pang ano dito. upang ang mga bagong tubo, the younger generation who are now, sila na ngayon, matuto sila. Matuto kayong mga kabataan na kung may manghapi sa inyo, mga kabataan Pilipino, matuto kayong makimbaka mga kabataan dahil itong mga ginagawa natin ay para ito sa inyong henerasyon kasi Ayan. kami aalis na kami sa mundong ito dahil matanda na kami pero nandito pa kami. So yung kapatid sisters ay mayroon po rally dito. Ito na ba umpisa ng ating People's Power Free sa IDSA dito sa Ortigas City at dito lang din gaganap ang Ortigas ng dating nakaraan na ating kasaysayan nung IDSA People's Power 1. Dito naganap rin ulit dito. Sana ay paglaban rin natin ang karapatan ng bawat isa sa atin. Sana kabataan, magulang kayo. Kasi para ito sa inyo. Huwag kayong pumayag. Lalong maghihirap ang ating mga kapatid ngayon sa natin. Sa natin po. Sumintay kayo mga kabataan. Hindi ito para sa amin. Kundi para lang ito. Iyan, babae na yan. Nagsalita siya na hindi maganda. Mali po yan. Under investigation pa, hindi po pwede tayo magsasalita. Pangit po yan. Nasa batas po yan. Walang araw, wala nang iyak dahil walang kinakain. Wala nang iyak dahil walang bahay. Wala nang iyak dahil walang damit. Hindi. Tatawa na lang kayo dahil makamtan ang mga nabahay ng mga kaligayahan. Nandito tayo sa mundo ito. Hindi dahil upang iyak. Hindi dahil upang magsak. Nagtaraman nyo na. Nandito tayo sa mundo ito upang maging masaya. Ayan, nagtitis dito ang mga sabi ng nagrarally dito sa EDSA. Ayan po. So, hindi na gaano daming tao kasi papalisin daw dito. At ipakita natin din na pagsuporta ng isang malayang mamamahayag. At yung meron po tayong natawag na kalayaan sa pamamahayag dito sa ating bansa. So mga kabataan at mga Muslim nandito sa IDSA Shrine na nagtipon-tipon at nag-interview rin mga UMTV at GMA at TV5 at marami rin dito mga vlogger at YouTuber kasama natin sa mundo ng social media, lalo na sa YouTube. At doon naman ay yung taga UNTV at GMA, yan po ay pilit daw sila papalisin dito sa ng simbahan, ang pamumuno ng simbahan. Parang sinisikil po din ang kalayaan ng mamamahayag ng bawat isang Pilipino na tayo ay demokrasya sa ating bansa. So nagtitiis na ang init ng mga tao dito na nag-ipon-ipon kagabi, marami yung kagabi. So yun, sa ating pagsasaliksik ay sana pagbayuhin pa natin ang pag-ano ng ating demokrasya dito sa ating bansa.
So yun po. So yun ang dapat natin buhayin, at ipapaunti na lang din ang mga dito na ito na ba ang hudyat ng ulit. Pero kahapon ay marami sila dito at nagtipon-tipon dito ng mga nakiisa sa simpatya kay Vice President Inday Sara Duterte sa ating bansa. Dahil nga ito ang mga lumalabas ngayon sa mga balita at direct po sa ating mga bunganga. Lalo ang ating presidente rin ay panay pasyal-pasyal. Hindi rin nila alintana na tumaas na ang mga bilihin sa ating bansa at gutom na mga tao at wala ng trabaho. At sana pagtuunan nila ng pansin ang ganitong nangyayari sa ating bansa. Lalo na yung pagtaas ng bilihin. Yung moralitang Pilipino, yung mahihirap ay lalong naghihirap dahil sa kalagayan. Kaya so kailangan po na tayo po ay pahayag sa ating mga damdamin na para ay parating din natin sa mga namumuno sa ating bansa. Lalo na po yung demokrasya po tayo sa ating bansa. Huwag nating sikilin yung kalayaan na mamamahayag ng ating kapwa Pilipino dito sa ating bansa, na huwag paalisin dahil ito'y public po ito dito at hindi po ito private dahil panggobyernuhan po ito dito na lugar. Hi kuya. Okay. So kailangan po natin ito ay pag-abayuhin po natin na huwag nating sikilin ang kalayaan at mapapahayag ng mga kabataan at mga tao na tayong mga Pilipino ay handa po tayo magbuwis ng buhay alang-alang sa ating kalayaan dito sa ating bansa. So isipin ng mabuti na saan ba ang tama na nangyayari po sa ating bansa. Noon ay hindi lugmok ang ating ekonomiya at hindi gaano kataas ang ating bilihin. Ngayon ay isipin po natin lalong tumaas po ang bilihin ng ating mga produkto dito sa ating bansa. Hindi ba natin iisip yun? At hindi pa alam pa natin na hindi nga natin masabi kung kuya. Ingat kuya. Hello. Sa YouTube. So yun po ay isipin nyo po na maraming nagano dito ng mga tao na para lang makita at simpatsya at isa pa ay wala po silang bayad. Sa totoo lang, ang karamihan po dito ay taga Mindanao at mga Muslim na nandito sa paligid ng Insta Shrine. Huwag nating sikilin ang papamahayag ng mga tao. Malaya tayo na mamamahayag. Huwag paalisin. Pangit po yan. Hindi po yan maganda sa ating mga kapulisan. Kung gusto nila na paalisin yung mga walang sa ating buhay, walang puwang dito sa ating mundo, yung mga kriminal ang dapat at mga praksyabu, yung dapat nila paalisin dito sa ating bansa. Yung naghahanap buhay, nagsasakripisyo para sa pamilya, yun ang dapat na maging maunlad ang ating pamumuhay dito sa ating bansa. Dahil tayo mula noon hanggang ngayon, panahon ng Marcos, ng Senyor, ganun pa rin ang nangyayari. Hindi umuunlad, hindi umuusin sa ating bansa. Di pa rin tayo nagbabago. Paunti-unti na tayo parang kandila na uupos, na hindi tayo makabangon dahil sa sobrang taas ng presyo ng bilihin. Hindi nyo ba alam yan? Maraming, hindi nga natin mamalayan, marami silang mga nakukurap na pera mula sa Bangko Sentral, mula sa ahensya ng gobyerno. Hindi natin alam yan kasi nga tayo, missing tayo sa ating kaalaman. Kaya isipin, huwag natin sikilin ang papamahayag ng mga tao dito dahil malayang bansa po tayo, isa po tayong demokrasya sa ating bansa. Huwag natin palisin, pangit po yan, hindi po yung maganda. Magkakaroon po ng kaguluhan kapag ganyan mangyayari. Papalisin, malayang demokrasya po tayo.
pinapahayag ang mga saloobin ng bawat isa sa atin. Yan po. Sana maintindihan po ng namumuno sa ating bansa. Huwag niyong sikilin. Huwag niyong pigilan na magsalita. Dahil ang pagmamahayag, malayang Pilipinas po tayo. At demokrasya po ng ating bansa. Hindi po pwedeng ganun. At saka yung mga mainstream media, huwag tayo maging bias. Patas tayo magbalita. Kung ano man na nasa nagkukwento dyan, ay yun ang ibabalita po natin. Hindi kung ano-ano ang kunikwento natin sa mainstream media at saka sa YouTube or sa social media. Papatrapak lang magkwento. Kami ay mayroon kami organization sa vlogging industry. Solid team. Kaya kung ano man mangyayari ay mayroon kami organization. Handa po kami gumabay dito sa ating bansa. Dahil ngayon makabagong panahon ay nakahanda ang mga social media na humarap kung ano man nangyayari dito sa EDSA Shrine. Makikita po ito sa buong mundo. Hindi po ito sa Pilipinas lang po. Hindi lang po ang mainstream media ang makikita po dito. Pati ang mga YouTuber or vlogger. Hello, kuya. So yun po ay kabakbak mo to. Mega shoutout po sa iyo. So kagabi marami. Ngayon wala. Kaunti lang. Ayan o. Ito po ang location ng EDSA Shrine. At sa ilalim niya simbahan. At dito nangyari yung People's Power 1 at ang People's Power 2. Doon yung sa harap. At nagkaroon po siya ng malawak na pag-rally dito sa EDSA. Kasi itong EDSA ay makasaysayan. Ang tawag po ng EDSA ay Epifanio de los Santos Avenue. Ito po ang tinatawag na EDSA Avenue. Kaya malayang mamamahayag ang mga Pilipinong maralita na mga mahihirap. Pwede po tayo magsalita. Huwag nating sikilin ang pamamahayag at malayang demokrasya ng ating bansa, Pilipinas. Ganun po yan. Huwag tayong palisin. Hindi tayo aso na papalisin. Pangit po yan sa kaugalingan ng Pilipino. Napapalisin. Ang pinapalis lang po yung mga adik na hindi nakakatulong sa ating bansa. At hindi nakakatulong yung mga praksyabo. Yun po ang dapat sikilin at hindi na dapat ituring na sila ay magandang ugali dito sa ating bansa. Ganun po yan. Wala po akong kinakampihan sa side ng Marcos at saka Duterte. Yung tama lang. Huwag tayo maging bias sa pagbabalita. Lalo na mga mainstream media, yung TV, GMA, TV5. Hindi po maganda po yan kasi nakikita namin dahil may mga YouTube channel din sila. Pangit po yan. Kung ano ang nasa tama, yun ang tama. Hindi puro mali. Nakikwento po natin. Alam natin ang batas. Kasaligang batas. Huwag tayo maging asta-asta kung sino-sino. Malayang demokrasya po tayo. Yan. Si tatay, Nanon si tatay, inaano na. Papalisin sila daw dito dahil na pamumuno ng simbahan at ang security ay papalisin. Kaya pauti-uti na lang yung mga tao dito. Kaya ang nangyayari, pauti-utay, medyo maalis at mayroon naman po unti-unti na dumadating din dito sa EDSA Shrine.
kaunti na lang tao. Rally po, rally. Nag-rally po. Oo. Mr. Media talaga. Grabe mag-update doon sa mga nagkaroon pa sila ng YouTube channel. Hello. So yun po ay may interview dyan ng marami po dito. Papalisin daw sila dito at may nagbabantay kasi ng mga pulis at may nagmamanagement ng simbahan ay papalisin daw ang mga nagrally dito. Yan pa lang, ngayon pa lang, Cababasong Cedars ay sinisikil na po tayo ng mamamahayag. Ito po ay public po ito dito. Daanan po ito ng mga sasakyan. So hindi nila alam kung ano nangyayari daw. Ay mayroon pong rally dahil sa pagsuporta din sa BP Sara Duterte. Dahil nga sa mga lumalabas sa lahat ng social media at sa isang mga kwento na lumalabas ay ito'y nagkalat sa buong mundo. At ito po ay hindi po natin patas po tayo magkwentuhan po dito. Po tayo bias. Kung ano po ang nilalaman po ito na bakit nagkaroon ng maraming mga tao dito sa IDSA dahil nga sa lumalabas na mga kwento at ito ay nagsipatsyaan mga Muslim region mula sa Kamindanawan at dito nanirahan rin sa Maynila at ang ating bansa rin ngayon ay failure na siya. Baga sabihin pa medyo may hindi na pagkakaunawaan ang bawat mga
namumuno sa ating bansa, ang Vice President at saka Presidente. Noon panahon nila ay magkasanggang dikit sila dahil nga sa ganyan na lumalabas na mga kwento sa social media at saka sa television. Ito ang nangyari. Dati yung People's Power 1 ay natanggal si Marcos at ang pangalawa ay si Irap. May magaganap na ba na People's Power 3 na malayang mamamahayag ng ating bansa? Mag-comment down below kayo dito at mag-share kayo kung ano po ang nakikita po natin dito sa ating video vlogging. Kung mayroon po kayong masasabi po sa ating kwento at sa ating video dito sa It's a Shrine sa Ortigas City, Metro Manila, Philippines. Ang totoo po yan, kaya dumadami po at wag nating sikilin ang pamamahayag ng bawat isa ng mga Pilipino. O yung tataboy ng mga pulis, tataboy ng tubig para makaalis ang mga nagkukwento dito at nagpapahayag ng damdamin nila para sila ay lumayas na dito. Hindi po maganda po yan. Ang ano lang po natin, malayang mamamahayag at magkwento po tayo. Kung mayroong matamaan po ay huwag tayong magalit. Kung magalit po kayo ay pikon po kayo. Hindi po kayo pwede sa service ng ating bansa dahil mabilis ka magalit, mabilis ka mapikon. Yun, kaunti na lang po ang dito, nagrarally. Hindi nagaano marami. Kagabihan marami. Po ang simbahan yan. Yan po ang Skyway, papunta yun sa Pasig. Para sa ito po ay nakalocated po ito sa It's a Shrine sa Ortigas. Kung sisintro po ito ng Ortigas sa Itza, yan po ang flyover, Skyway yan o. Ayan ang simbahan. O makasaysayan ito dito na lugar, yung panahon din ni Marcos Sr. Makasaysayan ito na lugar at panahon rin ng Irap Estrada. O dito rin nagkaroon ng People's Power to, dagsa rin ng tao dito. Hindi nga natin alam kung ano mangyayari sa sunod na mga araw kasi pinapalis na rin sila ng security dito ng Robinson. Bakit kaya nagkaroon pa dito ng located ng Robinson na dapat na para sa public na mamamahayag ay hihiwalay? O wala bang lugar para sa papamamahayag na mga nagrarally para yung mga establishmento ay hindi madisturbo? Di ba tama po yan na para hindi katulad simbahan, dapat yung mamamahayag malagyan ng lugar para sa pamamahayag oras ng mayroong magrarally ng mga tao kasi demokrasya nga tayo. Demokrasya nga tayo. Malayang mamamahayag ang bawat isa po sa atin. Kahit sino ka, kahit mahirap ka o mayaman, pwede ka magkwento kung ano ang tama na mga lumalabas na kwento.
Yan ang mga supporter ni Duterte. Mabanggayan ba ba ako? Pero ulo ko yata. Konti na lang ang mga nag-rally. Dinadami. Kasi ang para sa mga rally, mayroon dapat mga lugar or mga position. Katulad Robinson kasi dikit lang sa Edsa Shrine. Oo, nabili ito ng may-ari ng Robinson at nagkataon rin nagkaroon ng maraming slab simento at yung mga slab simento naman ay nakupuros yung kanilang business, pero isipin din nila na dapat sana noon pa naman ay ang ating bansa ay malayang mamamahayag. Dapat magkaroon po tayo ng isa pang lugar para sa mamamahayag na kapwa Pilipino po natin. Hindi ganitong lugar na sa Robinson, simbahan, na dapat malagyan tayo ng mga lugar. Dapat noon pa yan pinatupad ng gobyerno, hindi ngayon. Yan o. Konti na lang tao dahil pinapalis na mga security dito. Ngayon nagpapalis ay may nagkukwento dito na ganito hapon na marami. Konti na lang ngayon tao, hindi marami. Hapon ng kagabihan marami at sa hapon. So subscribe na lang kayo sa ating YouTube channel, Barry Isbervosa Vlog, at mag-follow kayo sa ating Facebook page, Barry Isbervosa Vlog, para ma-update po kayo sa mga ganitong kaganapan na nangyayari po sa ating bansa. Yun. So yun po ay ano natin na paunti-unti ay may bawas na po yung mga tao. So konti na lang din tao ngayon, hindi gaano ka. Yan.
po sa panonood pa lang. Ako tatapos pa lang natin panonood dito sa It's a Shrine. So maraming salamat po sa inyo. At yan po ay naganapan po dito sa It's a Shrine na patutay. Papalisin din sila ng pamumuno ng Ortigas Galleria, ng security force dito ng Ortigas Galleria. At kasi malapit lang ito dito din sa simbahan, at hindi talaga maka-diskarte ang mga nag-rally at mga saloobin nila dahil kasada kasi ito dito at daanan rin ng mga sasakyan, kaya hindi din makadiskarte ang mga nag-rally kung saan sila pupisto. Ang maganda lang ito dito kung gabi at hindi gaano kainit ang araw, at sana po ay matiwasay po ang mangyayari, at sana kung mayroon man mangyayari at matupad po ang mga ganitong sitwasyon o senaryo ng ating bansa. Nagkaroon po tayo ng People's Power 1 at nagkaroon po tayo ng People's Power 2. Hindi natin masabi kung magkaroon ba ng ganitong senaryo, People's Power 3 sa ating bansa. So yun lang muna ang update natin dito sa It's a Shrine. At ang pangyayari po at mga nag-rally ay hindi na gaano karami katulad kagabi sa atin nakita sa YouTube at saka sa Facebook ay marami. So maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood at dito sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page. Mag-follow na din kayo at mag-subscribe na din kayo para ma-update po kayo sa mga kaganapan at mga balita at mga upload po natin sa social media. So hanggang sa muli, ingat-ingat po tayo. God bless and bye-bye! Another day passed and I can't